Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babaeng 12 anyos matapos po malunod sa Angat River sa Bulacan. Base po sa investigasyon, nag-outing doon ang batang babae kasama ang kanyang pamilya nitong Sabado de Gloria. Napadpad daw siya sa malalim na bahagi ng ilog kasama ang kanyang pinsan. Nakaligtas ang kanyang pinsan pero ang babae lumubog at hindi na nakita ng kanyang mga kaanak. Na-recover ang katawan ng babae makalipas ang ilang oras. Kasunod po ng insidente, ipinagbawal ng barangay ang pagligo sa ilog. Sa Conner, Apayao, nalunod din ang isang lalaki sa Nabuangan River. Humingi ng tulong ang mga kasama niya para hanapin ang biktima. Nang makita po siya, binigyan siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR bago dalhin sa ospital. Ayon sa mga rumespondeng bumbero at pulisya, binawian ng buhay ang lalaki. Nagbuga ng maitim at makapal na usok ang bulkan Mayon sa Albay. Nakuhanan niya ng isang residente sa bayan ng Kamalig alas 6 ng gabi-kagabi. Paalala po ng lokal na pamahalaan, manatili muna sa loob ng bahay at magsuot ng face mask kung kailangang lumabas. Ayon sa FIVOX, umaabot sa 159 na volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Nagkaroon din po ng mahigit 300 rock falls, 12 uson o pyroclastic density currents at nagbuga ng mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Ito ang GMA Regional TV News. Pahirapan ang pagsagip sa isang lalaking nahulog sa Cantalina Falls sa Barangay Silab sa Amlan, Negros Oriental. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, inabot ng 12 oras ang rescue sa 54 anyos na lalaki. Madilim kasi sa ilalim ng talon at makipot ang daanan. Kinailangang lumambitin ng mga rescuers sa masukal na gubat para marating ang malalim na bahagi ng talon. Ligtas namang naiahon ang biktima na nagtamo ng bali sa kanyang likod matapos bumagsak sa mabatong bahagi ng Cantalina Falls. Isinugod siya sa ospital. Kwento ng biktima sa mga otoridad, nahulog siya nang mabitawan niya ang kinakapitang baging habang nanguhuli ng isda. Ito ang GMA Regional TV News. 4 ang patay habang 29 ang sugatan matapos maaksidente ang isang truck sa Alyosan, Cotabato. Sa investigasyon ng pulisya, may mga sakay na pasahero ang truck na galing sa bayan ng Malidigaw at patungo sana ng Cotabato City para sa isang outing. Pagdating sa bahagi ng Barangay San Mateo sa Alyosan, may iniwasang motorsiklo ang truck sa unahang bahagi nito. Doon na napakabig ang driver papunta sa kabilang linya ng kalsada hanggang bumangga sa Center Island. Damay sa aksidente ang isang multicab na pauwi naman ng Barangay Bagulibas. Itinakbo ang mga biktima sa Alyosan District Hospital. Dead on arrival ang 4 sa kanila, kabilang ang isang bata. Sinusubukan pang makuha na ng payag ang mga biktima at kanilang mga kaanak. Nasa kustodya ng mga otoridad ang truck driver na hinihingan din ng panayam. Patuloy ang investigasyon. Sa datos ng Department of Health mula March 29 hanggang April 2, mahigit 1,000 road crash injuries ang naitala sa buong bansa. Mas mataas yan ng 150% kumpara noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang road crash injuries sa Central Luzon na sinundan ng Davao Region at Ilocos Region. Top 5 road crash injuries ang abrasion open wound, laceration, contusion, fracture at avulsion. Karamihan sa mga naaksidente ay hindi gumagamit ng anumang safety gear at nasa motorsiklo. Nasting ng dikya o jellyfish ang halos 6 na pong naligo sa Tondaligan Beach sa Dagupan, Pangasinan ito pong weekend. Ayon sa Chief Lifeguard sa beach, nakaranas ng pagsusuka, pangangati at hirap sa paghinga ang mga biktima. Nabigyan po sila ng pangunang lunas ng mga rumesponding otoridad. 5 sa 58 biktima ang dinala sa pagamutan. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinagbabawal ang pagligo sa Tondalingan Beach. Payo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung sakaling madikitan ng jellyfish, hugasan ng 30 segundo ang apektadong bahagi gamit ang suka para mapigilan ang pagkalat ng toxin mula sa dikya. Tanggalin din ang mga naiwang galamay ng dikya. Ibabad sa mainit na tubig ang apektadong parte ng katawan para maibsan ang sakit at pamamaga.
dalhin sa ospital ang pasyente kung nakaranas ng malalang sintomas tulad po ng hirap sa paghinga o paninikip ng dibdib.